Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan ko po kanina yung Di mga bet ka lang ang pwedeng magstay dyan. Di ba, uuwi na yung official family. Tapos yung mga bet ka, papupuntahin sa mga opisina, tapos sasabihin ni Kong, wait lang, may love ha, may nakalimutan ako sa opisina. Yun, magtatrabaho siya nun, mag-e-extra work siya. Kumusta ho kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan. Nasa ang dako man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Ayun na nga mga kababayan. Heto ho ang mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan. Kaya ano pa hong ginagawa nyo? I-share nyo na ho ang video. Ipapakita ho natin dito kung gaano ka walang hiya at walang respeto sa ikalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa nitong mga aso na ni Tamba. Pati ho ang Sergeant at Arms nitong House of Representatives. Kailangan na ho ba natin tanungin kung bakit mulat ang mata ng mama na yan. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Wala na ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Pag-uusapan na ho natin kagad. Sagutin na ho natin punto por punto ang mga sasabihin dito ng Sergeant at Arms at itong si Joel Chua dyan sa press ko na yan, dyan sa House of Representatives. Ito na ho, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Shoutout ho dito kay Sir Herbiscal, Sir Herbiscal at dito kay June Hennessy, Sir June Hennessy. Maraming salamat ho sa $2 dito kay Sir Herbiscal. Maraming salamat ho sa $8. Maraming salamat po. Sa susunod na video na ho natin, ipapakita yung mga pakulay ninyo. No? Kasi medyo mahaba-haba ang pag-uusapan natin dito. Again, maraming salamat po sa mga nagpapakulay dyan sa comment section. Ito na, umpisa na natin to. Itong mga punto de vista nitong si Joel Chihuahua. Okay? Taas and our Director Ruben Manahan. Sino pong magtatanong ng unang question? Grabe, pati ho yung Sergeant at Arms, mulat din siya. Tingnan nyo naman ho yung mga kababayan. Ako, wala akong gustong ano dyan, ha? Wala akong, nabasa lang naman ho natin sa comment. Pati daw ho itong si Sir, dapat na daw magpa-hair follicle. Roy. Ian Cross from GMA 7. Bago natin tanungin si Congressman Chua, General Taas, pwede ba nating malaman yung narrative? Anong oras ba dumating dito si VP Sara? Kailan niya intended umalis po? Maraming salamat, Ian. Napansin ko nga, kanina ka pa nakatingin sa akin, so alam ko na ako yung unang-una mong tatanungin. So let me share with you what transpired. I'll give you the chronological timeline of the events that transpired from yesterday until noon today, as regards the visit in the House of Representatives of Vice President Sara Duterte. Let's start with, just give you a very brief rundown by time. At about 2 p.m. yesterday, the arrival of the advance party of the OVP inside the complex of the House of Representatives, and about 2 hours after that, just before 4 p.m., the security team of the Vice President coordinated with our Legislative Security Bureau. And we basically briefed them about our House rules and the security protocols and guidelines. At about 4 o'clock, we received an advice from the security that the Vice President is on her way. However, it was not until 19:45, or about 2 hours after, that the Vice President actually arrived. And she was brought directly to the visitor center of the House of Representatives, situated at near the South Gate. There, we also brought Yusek Sulaika Lopez for them to meet. And they were there until 10 o'clock. Which is our, based on our house rules, that's the latest that we will allow visitors
Paalala lang ho mga kababayan ha, ang kapatid nitong si Vice President Sara Duterte, itong si Congressman Pulong Duterte, siya ho ang representative ng 1st District ng Davao City. Ha, meron hong opisina dyan itong si Congressman Pulong Duterte. Kung gustong manatili nitong si VP Sara sa opisina ng kanyang kapatid, dapat ho walang maging problema dyan. Pero pakinggan nyo ho ang sasabihin ng mga aso nitong si Tambaluslos. Game. Our detained guests. And at about 10 o'clock, the Vice President, together with Yusek Lopez, actually prepared to leave the premises of the visitor center, as we have requested. However, Grabe oh. Mulat na mulat kong si Sir. No? Sir, ba't mulat na mulat ho kayo? Wala pa ho ba kayong tulog? Nag-overtime ho ba kayo? Nagpahaba ho ba kayo ng oras? after 3 minutes, that Attorney Lopez started heading her way back to our detention center, the Vice President, at about 10:05, also rode her convoy, which is right adjacent to our south gate. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the southwest annex. South wing annex, sorry. Oh. And we talked over the phone with the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. And so we waited, Grabe, but mulat na mulat tong si waited Sir. until 1 hour at about 11 p.m. I started to proceed to the office of the Honorable Duterte to find out what's going on, what's causing the delay. At about 11:30 p.m., I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President at room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power. In Oo, all yun. Diyan na ho nag-umpisa ang kabastusan nitong mga aso ni Tambaluslos. Kahit na meron kayong protokolo kung ano pa man yan, Vice President yan. At 32 milyon na Pilipino ang bumoto dyan sa ali na yan. Kahit katiting na kertesiya man lamang, dapat binigyan nyo. Ang problema sa bagay, kung yan ang utos ng bangag nyong pinuno, bangag nyong boss dyan sa House of Representatives, at itong mulat na to, wala ho tayong magagawa, no? all our buildings. Tuloy. If you will note, Grabe, if you will go around Laki ng mata nitong si Sir, oh. Mukhang manlalamon siya, Game. Congress during Thursday na walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy. Tayo centralize ang air conditioning. And second, to prevent po yung occurrence ng... Matindi-tinding backlash na naman ang naramdaman nyo. Matindi-tindi na namang pambabati ko sa social media ang nakuha nyo dyan sa ginawa nyo na yan kay Vice President Sara Duterte. Kahit kakarampot na respeto, wala kayong binigay dyan sa pinagkatiwalaan ng 32 milyon na Pilipino na manatili lang congressman ang kapatid niya. Ba't yung mga ano dyan, yung mga, baka pati nga mga bet ka mga kirida dyan tinitira ng mga di ba? Baka hindi natin sinasabi. Baka pati pagka nandyan yung mga bet ka, kahit umaga, maghapon, magdamag yung aircon, wala kayong pakialam Nang dahil itong si VP Sara ang nandyan, pinatay nyo yung aircon, pinatay nyo yung ilaw, para mapuwersa siyang umalis. Ang kakapal ng mga mukha nyo, sir. Ang kakapal ng mga mukha nyo, kasing kapal ng... electrical fire. Dahil hindi natin alam kung meron nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or whatnot Uy, hindi yung normal yan. Ganyang kalaking mata, yung talagang mulat ng... sa kanya-kanya mga opisina. So standard doon natin ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30 bago natin talagang in-off na. So, simula ho midnight or 12:30 in the morning hanggang kaninang umaga, the close-in team or the Vice President stayed locked
inside room 304. So about 7:30 this morning, upon request of our personnel and finance office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa SWA. So that's about 7:30 this morning. Grabe naman. Nandyan si BP Sara, alas 12, 7 hours talagang pinatay nyo lang para mapwersang umalis. Alas 7 ng umaga, sisindihan nyo rin naman pala. Nanghihinayang kayo doon sa kuryenteng gagastusin, pero doon sa mga walang kwentang hearing, walang problema sa inyo. Anak ng toko. 8 o'clock, Labo! the Vice President, security team remained locked inside room 304. Kinulig At si BP. 10:53, Anak ng toko. we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zulaika Lopez at our House of Representatives Custodial Center. That's about Para sa mga ano natin, sa mga men in uniform, hindi pa ho ba kayo magsasalita nito? Ang ginagawa kay Attorney Zulaika Lopez para doon sa mga retired, PMAer, mga retired men in uniform. Wala pa ho ba kayong sasabihin dito sa ginagawang pang-aabuso na to ng House of Representatives? Tayo nagtatanong lamang kung mananahimik ho yung ating men in uniform sa mga ganitong klaseng kaganapan. Naku, lalo hong lalakas ang loob nitong mga walang yan na to sa House of Representatives at magiging normal na lang ang pagpapakontempt ng walang sapat na basihan. Okay lang ho ba sa inyo yun? Para doon sa mga magigiting naming mandirigma, na retirado na, nakapahinga na, hindi ho ba kayo gagawa ng manifesto? Hihintayin nyo. Nako, mayroon ho tayong problema dyan. Doon kay Dr. Loring Badoy, kung ano ho ang ginawa nila kay Doc Badoy at dito kay ka Eric, yan, ganun din ho ang ginawa nila dito kay Attorney Zulaika. Ano hong plano ng ating mga hindi naman sa dinidiktahan natin, nagtatanong lang ho tayo kung anong plano ng ating mga men in uniform. Hindi nyo ho ba kukundinahin ang mga ganitong klaseng galaw ng mga walang yang congressman na to? Ang nagpa-contempt, convicted, siya ho dapat nakakulong, siya ang nakapagpakulong, anak ng toko. Baligtad na ho ang mundo ngayong mga panahon na to. all I have for you. Thank you. Sir, General Taas, wala naman siyang complaint na, siyempre, nawala ng kuryente, so magdamag siyang walang power doon. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng Ang kapal na mukha mo, sir, magsalita. Huwag mo nang gawin dahilan yung makatipid. Okay na yung... Okay na, sir, okay na ho tayo doon sa... Para yung fire hazard. Okay, bigay na natin sa inyo yon. Walang problema. Binababa nyo dahil natatakot kayo. Baka magkaroon ng insidente, no? Pero yung magtipid, ang kapal na mukha mo. Sino ka ba para magtipid? Magsabi na dapat magtipid. Sa dami ng walang kwentang hearing na nangyayari dyan sa House of Representatives, milyon-milyon ang nagagasta nila. Yung 7 hours na aircon para dito sa kay VP Sara, bilang respeto na lang sa pagbisita niya na yan, talagang pinatayan nyo. Huwag nyo idahilan yung pagtitipid. Yun ang pinaka-lame, pinaka-walang kwentang dahilan nyo, sir. Matulog na nga ho kayo. ng kuryente. Isipin nyo kung isang kwarto lang yung ating bibigyan ng kuryente, pero kailangan yung kabuuan, umaandar ho yung air conditioning unit. Na imagine nyo na ho. So yung bubwit nitong si Attorney Trixie, totoo yung sinabi na talagang pinatayan ho ng kuryente itong si VP Sara. Ang kakapal ng mukha nito. Minsan nga umaabot ng 1:00, 3:00 yung hearing dyan, di kayo nagtitipid. Kung gaano kalaking... General, dun sa huling pag-uusap nyo, nakita namin... Okay na, sir. Okay na yung fire hazard. Yung pero yung pagtitipid, tigilan nyo kami dyan. Nakikita ko lang tinitipid mo, yung tulong mo. Kanina, kailan daw po aalis dito si VP? May sabi po ba siya? Ano po bang sentimiento niya? Hindi po namin napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis is yung usapan between us at saka yung security
at saka yung protocol. Hindi ho tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan ho namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun nung approval ng aming butihing chairman na indeed, inaprubahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil kung matandaan po ninyo, kahapon ho, hindi ho detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict ho yung mga protocols sa detention center. Kaya ho, mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero minarapat ng ating Vice President na Tito. At inaprubahan naman ating chairman. Last from my end, Sir Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni VP Sara? Well, briefly, bigyan ko muna kayo ng background kung ano po yung mga nangyari. Nagkaroon po ng mga exchanges of correspondence. Nagpadala po sa akin ng sulat, mga letter requests, ang si Attorney Zulaika, ganun din po si Vice President, at saka si Congressman Pulong Duterte. Ang request po ni Attorney Zulaika, una, ay kung po pwede siyang i-allow na pumunta sa kanyang therapy. So, ito po ay sa ating pong correspondence, pinapayagan po natin siya provided ibibigay po niya yung oras, yung lugar, at saka i-escortan po siya ng ating Sergeant at Arms, tao ng Sergeant at Arms. Pangalawa, sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya. Brad, sabihin mo, rektang panggigipit lang kay VP Sara, yung ginagawa niyo na yan, di ba? Kasi sinabi ho ni VP Sara, sasamahan niya yung mga tauhan niya na makokontempt dyan sa House of Representatives. Ngayon, na-contempt na ho itong si Atty. Zulaika para lalong magipit itong si VP Sara at hindi niya mapanindigan yung kanyang sinabi na yon. Hindi ho pinahintulutan niya nitong si Winnie the Pooh. Siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zulaika at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Ang isa pa pong sulat, Hindi, kung pwede ngang hindi payagan, hindi nyo papayagan. Kumbaga, wala na lang kayong no choice, higa nga, kaya kailangan nyo siyang payagan. Kung pwede lang na hindi pabisitahin itong si VP Sara, hindi nyo siya pabibisitahin. na natanggap po natin kay Congressman Pulong Duterte, kung po pwede, instead na dun Ano sa... lang no, isang kaganapan lang ang mangyayari dito sa bansa na to. Mababago ho lahat ng gulo na ginawa nitong mga aso ni Tambaluslos na to. At kung sakaling mangyari yon, at yun ang pinakahihintay natin. Alam nyo na ho yan mga kababayan, kung sakali man hindi ko pinapanalangin na mayroong mangyaring masama o kung ano pa man. Kung mamarapatin ng tadhana na pagbigyan tayo na ito ng si VP Sara ang uupo dyan sa Malacanang, Mr. Joel Chua, puntahan nyo na ho yung saya ng nanay nyo. Magtago na ho kayo ng tokwa. Lahat kayo dyan. Lahat ng mga walang yang... Isang pihit lang ng tadhana. Isang pihit lang ho ng tadhana. Lahat ng mga kabalbalan na to, mababago ho lahat ito. Hantay lang ho tayo mga kababayan. Kita nyo naman. Tagal naman kasi ng code blue na yun. detention facility, ilipat doon sa kanyang office. Doon na lang i-house si Attorney Lopez. Ito po hindi natin pinayagan dahil otherwise, ang mangyayari po niyan, yung susunod po, yung mga iba pa pong mga may connection o may mga kaibigan na congressman, gano'n na lang po ang gagawin. So sa amin pong paniniwala ay bad precedent po pag pinayagan po natin. At saka siyempre, ayaw naman po natin na magbigay ng pabor.
teka lang, meron ba kayong good precedent na ginagawa ngayong mga panahon na to sa mga hearing na kinakandak nyo dyan? Meron ba kayong good precedent na yung makikita ng susunod na henerasyon, ito ginawa to ng panahon nitong si Joel Chua. Ito ang mga kalakaran noon sa Quadco. Meron ba magaganda? Wala ho, purong basura mga pinagagawa nyo dyan. Kaya yung kung pagbibigyan na manatili itong si Atty. Zulaika sa opisina nitong si Congressman Pulong Duterte, malamang sa malamang kung magkataon, yun pa lang ang matinong nagawa niyo dyan sa House of Representatives. Gusto naman po natin pantay-pantay po lahat ang mga i-detain po dito. Sumulat po ulit sa atin si Atty. Zulaika. May mga 5 po siyang concessions na hinihingi. Una, na mabigyan siya ng companion para masamahan siya sa kanyang pag-i-stay. Ito po ay pinagbigyan po natin dahil alam naman po natin yung kanyang condition. Meron po siyang back condition. In fact, doon po sa committee hearing, provided yung kanyang companion ay na pinayagan po natin ay isang miyembro ng kanyang immediate family. Ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status. At ito naman po ay ating pinagbigyan na payagan siya provided na Wag mo nang iisa-isahin yung pinagbigyan kasi kailangan nyo lang pagbigyan yung mga ano na yan, request na yan. No, kasi wag yung palabasin. Grabe, napakabait naman nitong si Chua. Pinagbigyan itong mga request ni Zulaika. Loko-loko ka pala eh. Kailangan mo pagbigyan niya. Personal health niya yan eh. Di ba? Kalusugan ang pinag-uusapan natin dyan at saka yung well-being ng kaisipan niya habang nakadetain siya dyan. Tandaan ho natin, walang kasalanan niyang si Atty. Zulaika. Wala ho siyang linabag. Hindi ho kagaya nitong si Franz Castro convicted. Kaya yung pagkakayo ho, nakulong ng walang linabag. Napakasakit ho niyan. Sobrang sakit ho ng ginawa nila na yan kay Atty. Zulaika. Kaya yung panghihingi niya ng kumpanyon at dapat ang maging kumpanyon niya, itong si BP Sara, talagang dapat lang hong mapagbigyan. Pag-coordinate sa ating Sergeant at Arms, sa opisina ng Sergeant at Arms, at sumunod sa mga guidelines. Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang frozen shoulder. So ito po pinayagan po natin provided na yung time, yung place at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating Sergeant at Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personnel na po pwede na may designate. So, ito po pumayag tayo subject to the condition na tayo yung security po natin dito sa house. Ano na naman dahilan? Ba't nangingi siya ng security? Kasi baka biglang yung mga staff ng mga congressman dyan sa House of Representatives, sundot-sundutin niya si Atty. Zulaika Zulweta, yung ginawa ho nila kay Grijaldo. Yun ang gusto niya yung personnel na mapagkakatiwalaan niya kung sakaling may pumasok, merong magpapatunay na talagang tinatrabaho siya ng mga congressman na to. Siyempre, hindi ho yung papayagan. Hindi ho nila maisasagawa yung vetting process. Ibibigay po natin. At ang ikalima po, sa tingin ko naman yung mga kababayan natin dito sa PH Update, basang-basa na rin ho itong mga galaw na to ng mga tao dyan sa Committee on Good Governance. Nakukuha niyo ho ba yung mga nila, sinasabi nila, na nababasa niyo ho ba yung mga susunod na galaw nitong mga congressman na to? Kasi ngayong mga panahon na to, sa katagal-tagal ho natin pinapanood ang galaw nitong mga congressman na to, buka pa lang ng bibig, kabisado na natin kung ano pinaplano. nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya, bisitahin siya sa Sunday dahil meron daw in preparation for the Monday's hearing. At ito naman po pinayagan natin subject sa guidelines ng OSA at binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So, yun po. So, halos, kung makikita naman po ninyo, halos lahat naman po ng hiningi nila na concessions ay binigay na. Bait nitong si Joel Winnie Dapu. Kailangan yung ibigay yun. Pero hindi pa rin natin mababago ang katotohanan na kinulong nyo ang ale ng walang sapat na basihan. Natin, subject to certain conditions.
Excited na ako, Brad, pagka ikaw natatanong dyan, ikaw na mako-content, no? Excited na ako. Gusto ko na makita yung... tadhana naman kasi. Tagal ko. Tadhana, pihitin mo na. Pastor Kibuloy, pindutin nyo na yung remote control. Para gumanyan na lang yung isa dyan, di ba? Para matapos na problema natin sa Pilipinas. Napakalaki na hong perwisyo na ginawa nitong bangag na to. Ha? Alam nyo, mga kababayan, kung gusto nating ma-reverse lahat ng kababuyang ginawa ng administrasyon na to sa loob ng 3 taon. Kulang ho ang 6 na taon ni Vice President Sara Duterte. Real talk ha. Sa dami ho ng kapalpakan, kabalbalang pinaggagawa nila. Kulang ho ang termino na 6 na taon para dito kay VP Sara para mabaliktad lahat ng ginawa ho nilang kapalpakan. Kaya kung sakaling maupo itong si VP, revgov kagad. Revgov kagad. Sara na natin yung mga dapat isara. Itong si Kap Dado, tudasin nyo na ho yung mga dapat tudasin. Ibigay ho natin yung karapatan kay Kap Dado na pumasok dyan sa house at kausapin yung mga dapat kausapin. No? Doktrinahin yung mga dapat doktrinahin. No? Pagkapasok ni VP Sara, revgov kagad. Pabor ho ba kayo doon, mga kababayan, pagpasok ni VP Sara? Kasi kung mananatili tayo dito sa ganitong klaseng sistema na revgov kagad tayo. Si Tatay Digong kasi hindi siya nag-revgov eh. Kung nag-revgov yan, sigurado, naggawa ng drugs nga. Walang nagawa itong mainstream media, walang nagawa yung... Kasi sincero yung intensyon. Kaya pagka itong si VP, pagpasok niya, sang-ayon ho ba kayo na mag-revgov siya? Comment nyo ho dyan sa baba. Sir, hi. Tristan po from Newswatch Plus. Sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez naman yan. yung detention niya. Yes po, yun po yung initial letter niya na hindi naman po natin napagbigyan dahil siyempre meron naman po tayong Kasi mga cooks kami sa mo. Hindi namin napagbigyan kasi mga cooks kami. sinusunod na guidelines. Pero yung pangalawang sulat po niya na kung po pwede bisitahin si Attorney Lopez, ay yun naman po ay pinagbigyan natin. Subject Wow, to bait. Bait ha, bait. Pinagbigyan guidelines din ng Sergeant at Arms. How Excuse me, Miss Vivian from ABS. Good afternoon. Sir, so hindi po pinayagan si Vice President Duterte na magstay dun sa detention facility, pero outside the detention facility, pero within the Batasan compound, allowed po ba si VP po mag-spend, for example, ng weekend doon? What do you mean? Congressman kapatid niya ha. Oh. For Ang example, request po Congressman- kasi niya is samahan si Attorney Zulaika sa loob ng detention. Hindi naman po natin papayagan kasi hindi naman po siya detainee. At saka sa totoo lang, syempre medyo high profile po to eh. It will High profile. High profile. require so much security. So much security din yung base nga doon sa post nitong si Attorney Trix, yung personal security detail ni VP Sara, di pinayagan. Security risk po to dahil pangalawang pangulo po to. I do not know if we have enough security dito para mabantayan ang pangalawang pangulo. kasi I understand last night doon siya nagstay sa office ni Representative Duterte. So, pwede po ba siya doon magstay for the night? Oo. Pati yung mga media, ayaw siya mag-stay doon. Para magipin talaga itong si Attorney Zulaika, no? Yes. Stay anywhere here, Batasan, or Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan ko po kanina yung sinasabi, Di mga bet ka lang ang pwede mag-stay dyan. Di ba, uuwi na yung official family. Tapos yung mga bet ka, papupuntahin sa mga opisina, tapos sasabihin ni Kong, wait lang, may love ha, may nakalimutan ako sa opisina. Yun, magtatrabaho siya nun, mag-e-extra work siya. Hindi pwede si VP, hindi pwede mag-stay. Ayaw nila mag-stay si VP. Pang-bet ka kasi. sabi ni Sergeant at Di ho tayo congressman ha, baka kakalala congressman tayo. Di ho tayo congressman. Yun lang ho yung mga di umanong nababalitaan natin. Yung official na pamilya iuwi tapos magpapaalam kay
My love, meron ako nakalimutan sa opisina. Teka lang, balik ako ha. Babalikan pala niya si Betka. Arms, medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So could you imagine kung mag-i-stay ka po doon, ikaw lang, yung isang opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at times, centralized, parang medyo hindi naman po yata maganda yun. Sayang So, pera. sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi at pagkatapos the following day, po pwede naman po bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, maski naman po yung mga lawyers ni VP, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. So until what time po pwede Representative Chua or Sergeant Sir Taas, kung hanggang anong oras po pwede si VP Duterte dito today, and sa weekends po, ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po kay ating pangalawang Pangulo, sa lahat po ng bibisita sa ating mga nakadetain, ang policy po natin is pag merong session, inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil, obviously, marami hong tao from Monday to Wednesday. However, pag po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa ano. So, pwede ho ating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Ayun na nga ho mga kababayan, dito na unahin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat dyan mga kababayan. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Ang tagal naman kasing isitadhana naman kasi. Hihitin mo na. No? Para pumlakda na yung... Di ba? O para si VP Sara na maupo para matapos na itong mga katak. Ingat ho kayo lahat mga kababayan.